Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Lechon, capital of the Philippines, ang Laloma sa Quezon City na idineklara ng ASF-free ng Quezon City Government. At 4 po sa mga tindahan dito ay nilift na yung kanilang temporary closure order. Ibig sabihin yan, pwede na silang mag-operate ulit. At isa po sa kanila, ang lechonan na ito, yun nga lang, hanggang ngayon po ay hindi pa sila makapagbalik operasyon dahil inaantay pa nila ang supply ng mga buhay na baboy na kanilang ililechon mula sa Quezon Province, Marinduque at sa Mindoro. Makakasama po natin ngayong umaga, may-ari ng lechonan na ito, Ginoong Ramon Ferreira, sir. Good morning po. Good morning. Thank you for having us. Makikiabala po kami. Kumusta po yung naging impact sa inyo nitong temporary closure? Sa totoo lang ho, talagang disaster sa amin to. Siyempre may pinasasahod kami manggagawa at siyempre yung needs ng pamilya namin, hindi ba? Kaya nga yung community economic concern ay talagang nasira. Yung kinagagawian namin na almost 100 years ay nahinto. Kasi nagkaroon po kami ng ASF. We abide kasi talaga naman po hindi maganda yon. So, 15 days po ang disinfection. Dumaan po kami riyan. Talagang tindahan, stockyard, slaughterhouse. Ngayon, aprobado na po kami at kumpleto na rin po ang mga legal documents namin. Documentary requirements kumpleto na? Yes, kasi meron mga ibang lechonan, kulang. Kaya hindi na ngayon, 3 po kaming naaprubahan at nadagdagan pa. Parang may 4 na yata. So, nag-operate kami. Kaya lang ang supply namin nagaling ng Mindoro, Quezon Province at Marinduque. Ay hindi pa nakakarating kasi yan, iniipon nila within a week. Hindi naman ora-orada darating yung supply. Yes, yun po yun. Saka isa pa, dadaan pa sila sa ASF na check ng blood test. Blood Sir, itong issue na to, obviously naka-apekto po sa negosyo ninyo. Baka may gusto ko yung iparating sa Quezon City Government tungkol po sa compliance sa mga rules. Totoo po siyempre, ang mahalaga po sa amin ay kumita kami itong December. Kasi 11 months po ay talagang kahit papano ay almost even lang kami. Dahil sa wala naman talagang okasyon. Ito yung inaabangan nyo buong taon, Ang inaabangan natin ay yung Christmas season na to, hindi ba? Yung Christmas party. Diyan kami kumikita. Sa loob ng isang taon, ito lang talaga kami. Masasabi natin, jackpot na masasabi. Yung kita namin, pamasko namin, di ba? Sana ay makapag-operate kami. Kaya lang, meron pong bagong rules ang city government. Sa ginagawa namin ay hindi po talaga ito, hindi pa kami dumadaan sa sinasabi na NMIS standard, yung complete set of stainless na mga equipment, yung slaughterhouse to. Yung slaughterhouse. Kasi saka ang baboy po namin mag-i-stay lang at least 24 hours sa stockyard namin. Within that day, lahat po ng darating sa amin ay kakatayan namin and then ilalagay po namin sa cold storage. Doon sa cold storage, maaaring maka-apekto rin ang quality kasi ang nakasanayan ng Laloma, katayan ang buhay na baboy upon order para lutuin and then i-deliver ng talagang quality. Ngayon, ito hong binabanggit yung mga rules na ito, posible hong maka-apekto sa presyo. Siguro sa presyo, hindi naman. Pero, siyempre, lows of demand and supply. Ayan, nabanggit nyo. Supply and demand. Pakibangito yung presyo. Magkano ba mga lechon ngayon para sa mga kapuso natin gusto bumili? Sa ngayon, dahil wala pa naman, pero within ilang days na lang, di ba? Sa ngayon pa, ang 6 to 7 kilos, kasi yan ang pinakamaliit na binibenta ng Laloma, 6 to 7 kilos sa luto, take note ha. Ibig sabihin, 15 to 19 kilos sa live weight. Ang benta namin at present ay 8,500. Okay. Lahat po kami. At ang susunod, yung 8,500, ang kasunod niya, 10,000. Yun naman. Yun yung current prices. Tataas pa ho ba? Yes, tataas. Pagdating ng December 1, yung sinabi kong 8,500 ay magiging 10,000 na yan. Ayan. Anyway, alam nyo naman, importante sa mga kapuso natin, may lechon sa hapag ngayon magpapasko. At least sumakto ho. Pinayagan na kayo mag-operate. Yes, pinayagan na kami mag-operate, magtinda, mag-market ng lechon namin. Sir Ramon, maraming salamat po. Nakausap po natin Ginoong Ramon Ferreira sa may-ari ng lechon na ito sa Laloma, Quezon City. Balik po tayo sa studio. Gaya rito sa Metro Manila, may isasagawa ring anti-corruption rally sa Cebu City sa Linggo, November 30. Panawagan ng Archdiocese of Cebu at ilang cause-oriented groups. Bumaba na sa pwesto ang mga sangkot sa katiwalian sa gobyerno. May unang balita live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan!
Igan, all systems go na ang gaganaping anti-corruption rally dito sa Cebu City ngayong linggo. Bahagi ng aktibidad ang Misa at Peace March. Nagkakasana ang preparasyon sa isa sa gawang anti-corruption rally na gaganapin sa Cebu City sa linggo, November 30. Hiling ng iba't ibang cause-oriented groups na bumaba sa pwesto ang masangkot na mga opisyal at kawani ng pamahalaan sa malawakang korupsyon sa bansa. Hiling din nila na panagutin ang masangkot sa katiwalian. Ang isa sa mga itinutumbok ng mga grupo ang sanhi ng grabing baha na naranasan ng Metro Cebu nang manalasa ang Bagyong Tino noong November 4. Ang anti-corruption rally na tatawaging Sugboanong Pakigbisog kontra Korupsyon o SUPAC ay pangungunahan ng Archdiocese of Cebu. Sisimulan ito ng misa sa Basilica Minore del Santo Niño at susundan ng Peace March papunta sa Fenty Osmeña Rotunda. Nindot man jud kayo ko ng katawhan magkahiusa para madunggan pod sa mga nagdumala sa atong nasod, labi na gyud sa mga tawo nga nakaako sa pagpanghilabot sa pundo sa gobyerno. Nananawagan ang Arsobispo lalo na sa mga biktima at kaanak ng mga nasawi sa malawakang baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino na sumali sa anti-corruption rally. We hope during the rally, siguro usan nila makasulti pod matagag higayunan para magdalas dingog sa mga kabos. May marshal din ng simbahan ang mag-iikot para masigurong hindi mahaluan ng politika ang isa sa gawang pagtitigom. Nga na doon ay marshals nga dili gid sila makadala og mga placards nga naay pangalan sa politician. Kabilang sa lalahok sa rally ang kasapi ng bagong alyansang Makabayan at ibang cause-oriented groups. Agi ni siya pagtubag gihapon sa panawagan ni Archbishop Abit Oy nga ang tanang mga katawhan nga nagpakabana niining grabing kinawatay karon mo appeal no para ipagawas ang atong kasuko niining halapad nga kawat sa flood control projects. Puspusan na rin ang paghahanda ng Cebu City LGU para masiguro na magiging maayos at matiwasay ang isasagawang rally. Igan, ayon sa simbahan, inaasahan nilang aabot sa mahigit 5,000 individual ang lalahok sa anti-corruption rally dito sa Fenty Osmeña sa Cebu City ngayong linggo. Igan? Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nagsasagawa ng sit-down strike ang mga guro mula sa iba't ibang paaralan para manawagan kontra korupsyon sa gobyerno. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer? Susan, good morning. Nagsimula ng sit-down strike ng mga guro dito sa San Francisco Elementary School sa Quezon City. Layo ng programa na iparating ang kanilang panawagan sa gobyerno laban sa katiwalian at igiit na rin ang hiling nilang dagdag sweldo. Maagang namigay ng flyers sa mga magulang ang ilang guro sa San Francisco Elementary School sa Quezon City. Nakalagay rito ang kanilang mga hinaing at panawagan sa gobyerno kung bakit sila magsasagawa ng sit-down strike ngayong araw. Una nang sinabi ng Alliance of Concerned Teachers na nasa 400 paaralan sa iba't ibang panig ng bansa ang lalahok sa aktibidad. Mahigit 100 at 40 rito ay mula sa Quezon City. Ayon sa Pangulo ng QC Public Schools Teachers Association at GMRC teacher na si Erlinda Alfonso, unang nagkaroon ng sit-down strike noong 2008 at 2011 kung saan hindi nagturo ang mga guro. Pero sa aktibidad ngayon, magtuturo raw sila pero bawat lecture ay may kaugnayan sa korupsyon. Mahalaga raw na habang bata pa ay mamulat na sa katotohanan ng mga estudyante sa kung ano ang nangyayari sa bansa. Bukod sa usapin ng korupsyon, layon din ng mga guro na muling ipanawagan sa gobyerno ang kanilang matagal ng hiling na dagdag sahod. Hindi naman kalabisan na paghiling ng aming karagdagang sweldo. Nung nakaraan, sabi namin 50K ang hinihiling namin. Pero ang noong binigay ng gobyerno, 50 pesos per day. Pabor naman dito ang magulang na si Jerlyn. Mahalaga ito kasi habang bata sila,
Nag-grow yung pananaw nila sa buhay nila para paglaki nila, madadala nila ito. Magsasama-sama rin ang mga guro sa UP Diliman at sabay-sabay na magmamarcha papunta sa Philcoa kung saan sila magsasagawa ng programa. Sa ating mga motorista, hinihiling namin ng inyong pakikisa. Siguro kung dadaan kayo sa aming picket mamaya, pwedeng bumusina bilang pagsuporta sa aming kahilingan. Sinusubukan pa namin makakuha ang pahayag ng Department of Education at Commission on Higher Education kaugnay sa programa ng mga guro. Handa raw humarap si Presidential son Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa issue ng flood control. Ayon sa ICI, posibleng i-live stream ang pagharap ni Congressman Marcos na kung sakali unang beses gagawin ng komisyon. Samantala, 2 kontratista ang inireklamo ng tax evasion kaugnay ng mga ghost project umano sa Bulacan. May unang balita si Joseph Moro. 12 reklamong kriminal na ang naihain ng Bureau of Internal Revenue kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Halos 9 bilyong piso ang potensyal na tax liabilities na iniimbestigahan. Pinakabago ang reklamong tax evasion at willful failure to supply correct and accurate information na isinampa ng BIR sa DOJ laban sa mga opisyal ng Sims Construction Trading at IM Construction Corporation na dawit sa mga umano'y ghost projects sa Bulacan. 13.8 million pesos ang halaga ng hinahabol na buwis. Kahit ghost project, nagdeklara umano ang mga ito ng construction cost. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, di ibig sabihin fictitious itong deductions, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Ayon sa BIR, maghahain pa sila ng mga criminal complaint sa mga susunod na linggo. Sinisikap naming makuha ang panig ng 2 kumpanya. Sa Ombudsman, inireklamo sina dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, Suwal Mayor Liseldo Calugay at asawa ng mayor. Reklamang plunder, malversation of public funds, grave misconduct, gross neglect of duty, at dishonesty ang inihain ni Jaime Aquino, isang lokal na mamamahayag at leader ng Asosasyon ng mga Tsuper at Operator ng mga tricycle sa Pangasinan. Kaugnay yan sa anomalya umano sa 286 million pesos na halaga ng flood control projects sa San Jacinto, Pangasinan. Sabi ng DPWH official sa Kwan, yung mga nakausap namin sa Region 1, ay yung kumikolekta daw sabi nila, si Congressman De Venecia, si Christopher, ng 20% sa lahat ng mga kontratista, sa mga kontrata, mga iba pang doon, hindi lang sa flood control. Kabilang dito ang Riverbank Protection Project sa Barangay Santo Tomas, Casibong na nagkakahalaga ng mahigit 48 million pesos. Ang BET Construction and Supply ang nakalistang gumawa ng proyekto. Ang una kasi ang may-ari talaga si Liseldo Calugay. Siya talagang may-ari ng construction firm. Ngayon, nung nag-asawa na siya kay Garle, ay siyempre siya na ang nagmamaneho ngayon. Makikita ninyo ang project ng DPWH dito sa Barangay Santo Tomas, San Jacinto. Bagong gawa lang ito, 2024. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Pero tignan ninyo kung anong nangyari. Hindi pa napakapakinabangan, nawas out na. Inireklamo rin ng ilang opisyal ng DPWH Region 1 at DPWH Pangasinan 2nd Engineering District, gayon din ng contractors na Zoda Trading and Construction at joint venture ng Silver Wolves Construction at Lux Dragon Construction. Pati ang private contractor umano ni De Venecia. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga inireklamo. Sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, humiling ng executive session sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas.
Ilan sila sa mga binanggit na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya na umani nang hihingi ng 10 hanggang 25% na komisyon mula sa mga proyektong nakukuha nila. Tumangging humarap sa media si Copilar pero sa isang pahayag na in-upload niya sa kanyang social media page, sinabi niyang walang ghost project sa District 6 batay sa inspeksyon ng DPWH, Quezon City Engineering Office at iba pa. Hindi rin nagsalita si Vargas. Pero sa isang pahayag, sinabi ni Vargas na ipinakita niya raw sa komisyon ang mga dokumento na nagpapatunay na walang mga proyekto ang mga Diskaya sa kanyang distrito. Nagboluntaryo naman tumestigo sa ICI si House Majority Floor Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Sa sulat niya sa komisyon, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICI anumang oras at magbigay linaw sa anumang bagay para matulungan ang komisyon sa investigasyon nito. Nauna nang inakusahan ni dating Congressman Saldi Co na may budget insertion si Marcos, bagay na itinanggi ng kongresista. Magtatakda ang ICI ng petsa para sa pagdinig. Regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath, malaking bagay sa amin yan. Yung pong pagtestigo ni Sandro is a welcome development. What do you think about it? Of course. Why, sir? Wala, of course. Because? Wala. Any testimony is okay. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, maaari nilang i-live stream ang pagtestigo ni Congressman Marcos dahil hindi naman to humingi na executive session sa komisyon. Kung matutuloy ito, si Marcos ang kauna-unahang testigo na maila-livestream ng komisyon. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Inilabas si dating Congressman Saldi Co ang kopya ng isang liham na ipinadala niya umano kay Pangulong Bongbong Marcos noong Pebrero. Kabilang sa mga binanggit sa sulat at tungkol sa 100 billion pesos na budget insertions na iniutos umano ng Pangulo at ang kontrobersyal na mga blanco sa 2025 Budget BICAM Report. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Tulad ng kanyang sinabi sa videong pinost noong Martes, inilabas ni dating Congressman Saldi Co ang kanya umanong confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang 7 pahinang sulat, pirmado ni Co. Walang nakasaad na petsa rito. Bagamat sinabi ni Co na ipinadala niya ito sa Pangulo noong Pebrero. Hindi rin malinaw kung paano ito ipinadala sa Pangulo. Walang anumang marka na natanggap ito ng Malacanang o ng Office of the President. Sa liham, sinabi ni Co na sumulat siya sa Pangulo para magpaliwanag dahil pakiramdam niya na akusahan ng Kamara na ginulo nito ang 2025 budget, gayong sinunod lang naman daw nila ang National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo. Binanggit din ni Co sa sulat ang umano'y 100 billion pesos na budget insertion na hinihiling umano ng Pangulo. Sabi ni Co na paulit-ulit daw niyang tinanong kung inutos nga raw ba talaga ito ng Pangulo. Kinumpirmaan niya ni Nooy Budget Secretary Amena Pangandaman at dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin na utos nga raw yon ng Pangulo. Sinisiri ni Co si Nooy Senate President Chis Escudero kung bakit daw lumobo ng husto noon ang budget ng DPWH nang mas malaki pa sa budget ng edukasyon. Gusto raw kasi ni Escudero na magkaroon ng 200 billion na alokasyon ang Senado na ang malaking bahagi ay ipapasok sa mga proyekto ng DPWH, kaya kinailangan magbawas sa pondo sa ibang departamento. Nagbabala pa raw siya kay Escudero na hindi pwedeng mas malaki ang alokasyon ng DPWH kaysa edukasyon, pero nagbanta raw si Escudero na patatagalin ang budget deliberations para magkaroon na lang ng reenacted budget. Ito raw at ang hininging budget insertion ng Pangulo ang dahilan kung bakit naging mas malaki ang budget ng DPWH sa edukasyon, bagay na hindi raw alinsunod sa saligang batas. Itinuro rin ni Co ang staff ng Senado na siya raw may kasalanan sa kinwestiyon noong mga blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 budget at hindi raw ang mga tao ng Kamara. Binanggit din ni Co si dating DPWH Secretary Manny Bonoan.
Ayon kay Ko, sa opisina raw ni Bonoan, nag-aaway-away umano ang mga broker at mga kontraktor dahil daw nakapagbigay na ng mga anyay advance. Hinimok pa ni Ko ang Pangulo na i-review raw ang mga naging desisyon ukol sa budget at imbestigahan ang papel ng Senado at ng mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo sa malakihang realignment sa budget. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Escudero, si Bonoan at ang Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Ko. Ang ilang mambabatas naman na aming nakausap, hindi raw kumbinsido sa mga pahayag ni Ko. Hinimok nilang bumalik ito sa bansa, panumpaan ang lahat ng kanyang sinasabi at humarap sa korte. Dapat niyang ihain ito sa proper forum and then make himself personally be able to at least make these complaints, before the courts so that he can also be given the due process, to make all these allegations come into light before the proper forum. Umuwi siya. Mahirap malaman kung ano yung nasa utak ni Saldico. But if you look at the statements, it's very serious accusations, but at the same time, sabi lang niya yon. Ang iniintay ko ay maglabas siya ng supporting evidence, lalong-lalo na yung independent corroboration. Dapat bumalik siya dito, iharap niya yung mga kaso. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbaba ng desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber sa inaapilan niyang interim release. Ayon sa Duterte Defense Team, pumirma ng waiver ang dating Pangulo para hindi humarap sa pagbasa ng desisyon. Ayon sa ICC Appeals Chamber, ilalabas nila ang pasya mamayang alas 10:30 ng umaga, oras sa The Hague, Netherlands, o alas 5:30 ng hapon dito sa Pilipinas. Malalaman dyan kung papaboran ang iginigin at defense team na mahina na si Duterte kaya hindi na nila dapat ikulong habang nililitis sa kanyang kasong crimes against humanity. Sa panayam ng unang balita kanina, sinabi ni ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti na uusad pa rin ang kaso ni Duterte, payagan man o hindi ang interim release. Minimal or halos walang impact itong interim release doon sa main case. Malinaw dito na ang kanyang interim release ay hindi, kumbaga, bastang laya. Kailangan kung ano pa rin ang restrictions na medyo halos, katulad ng nandoon sa ICC, ganun din. Kung ni-reject, hindi siya makakalabas. Status quo. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.